Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Epic Text, ang kwento ni Gilgamesh. Ako si Francis at ako naman si Micah. Ngayong araw, sabay-sabay natin naaalamin at tatalakayin ng isa sa pinakamagandang epiko sa buong mundo, ang epiko ni Gilgamesh. Kasama natin na ngayon ang ilang panauhin na tutulong sa atin para mas maunawaan ang mga tauhan, aral at insights ng epikong ito. Simulan na natin. Ang ating talakayan, narito ang unang grupo ng mga panauhin. Yes, number 1, silang tagapagkwento, Carl. Ang epiko ni Gilgamesh ay tungkol sa hari ng pagkakit ni Gilgamesh. Isang makapangyarihang pinuno ngunit na lahat makasarili noong una. Guess 2, bilang Ido wording. Pagkatapos kumating ako, si Enkidu, ang kaatiligan ng mga Diyos, upang tumantigil kami ng mahalaw at tunay na magkakaibigan. Guess number 3, ilang taga-story. Naging magkaibigan sila ni Enkidu at sabay sila na paglaban ng pagkaba. Ang halimaw ng magbabata. Ngunit dahil sa pagsuway nila, tumayo, patay si Enkidu. Tumayo, patay si Enkidu. Guess 4, bilang tagapagsalita ng aral. Ito nagmula ang pagbabago ni Gilgamesh. Natutunan niya kung di may matala. Kamatayan at hindi na ilang buwan. Ay ang nagusing pamumuhay. Napakaganda. Ang unang bahagi ng epiko ay puno ng aksyon ng damdamin. Pero paano naman natapos ang kwento ni Gilgamesh? Yan naman ang aalamin natin sa dalawang bahagi ng ating epiko. Sandali lang at magbabalik lang. A few moments later. Tayo sa epiko, ngayon naman kasama natin ang susunod na apat na panauhin para sa mas malalim na talakayan. Yes, number 5, bilang tagapagpaliwanag ng paghahanap ni Gilgamesh na immortalidad. Nagtapos mamatay si Enkidu, naglakbay si Gilgamesh upang mahanap ang immortalidad. Ngunit natagpuan niya na ang buhay ay hangganan. Yes, 6, bilang tagapagsalita ng aral. Ang mahalaga ay kung paano natin ginugulgol ang ating panahon. Ang kabayanihan ay hindi habang buhay, hindi mabuting gawa. Yes, number 7, bilang taga-reflection. Nakita natin sa epiko ang pagbabago ni Gilgamesh. Mula sa mga sariling hari, patungo sa isang makatao at nabinuno. Ang tagapagsalita sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, may kagulang pa rin ang mga aral na ito. Lalo na ang kahalagaan sa kaibigan. Babato at Yan ang ating naging talakayan. Mula sa pagiging makasarili, natutunan ni Gilgamesh ang kahulugan ng tunay na pagkatao.